Isang mapagpalang pagbati mga boss idol. Diyan din sa ating OFW ng mga bagong bayani, mag-iingat po kayo saan man kayong panig ng mundo naroroon. Itong panonoorin nating video, galing kay Diliman, mga horror yung mga pinalalabas niya. At maganda to, kung kayo po medyo mahilig sa mga nakakatakot, na mga napapakinggan natin, mga stories. So, halina't panoorin po natin to, no? At bago po dyan, paki-subscribe ang kabilang channel, di Kadiliman. Kagaya nito, subscribe na to. Paki-hit na rin yung notification bell and then paki-like na lang din and share. So, ganoon na po kasimple, no? At dito po sa ating channel, kung kayo po napadaan at nagustuhan nyo rin yung mga nire-reaction natin dahil lahat ng ire-react natin magaganda at kinukuha natin yung mga magagandang mga story nila o yung kung ano yung viral ngayon at kung ano yung mga news na nangyayari sa ating bansa, no? Lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. So, paki-subscribe para whenever nagagawa tayo ng reaction video and then everyday tayo nag-a-upload. Para na sa ganun, everyday na-update ka or na-notify ka. Kaya sana makapag-subscribe po kayo at pakihit na rin yung notification bell, pa-like and share na rin. At maraming salamat po at God bless you po sa inyo. No? Ito po ay para sa inyong lahat. Lalong-lalo na mga boss idol sa inyo. At syempre, sa ating mga OFW dyan na pagpagod sa trabaho, at least kahit pa paano, makikita mo sa phone mo na may notify ka na may bago tayong in-update or in-upload. So, mapapanood niyo po ito ng libre. Salamat po. Hello po Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Jasmine. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong high school pa lamang. Nga po pala, bukas ang third eye ko. Minsan, nakakakita at madalas nakakaramdam. Nang mag first year ako at unang tuntong ko sa school na yon, ay marami na akong naramdamang kakaiba, lalo na sa classroom namin. Bago yung classroom namin, pero parang matagal na yung nakatayo doon. Pagpasok ko pa lang, ay bigla na lang bumigat yung pakiramdam ko. Yung parabang ang daming kaluluwang natrap doon. Nasusuka pa akong lumabas noon ng classroom. Takang-taka nga yung mga kaklase ko na hindi pa ako kilala that time. Pagbalik ko noon, lahat sila ay nakatingin sa akin. Diretso na lang akong umupo sa upuan ko. Diretso din ang tingin. Ramdam ko kasi ay may iba pang nakamasid sa akin noon. Nang matapos ang klase, ay agad akong lumabas ng classroom. Hindi ko kayang magtagal doon. Nakiusap ako kay mama na ilipat na lang ako ng ibang section. Pero sayang naman daw at nasa higher section na ako. Ayaw daw pumayag dahil sayang naman daw yung mataas kong grades noong elementary kung mapupunta lang ako sa mababang sections. Sabi ni mama ay wag ko na lang pansinin yung nakikita ko. Kahit saan naman daw ay pwedeng may makita ako. Hindi na umiepekto yung binigay ng manggagamot para hindi masyadong maging sensitive yung third eye ko. At kahit may bago na akong proteksyon noon ay hindi pa rin yun umiepekto. Nakakaramdam pa rin ako. Nalaman ko noon na yung dating classroom daw na tinayuan ng bagong classroom namin ay nasunog at maraming estudyante ang nakulong sa sunog na yun. Nagtayuan yung mga balahibo ko. Kaya pala ganoon na lang kabigat yung nararamdaman ko kapag andoon ako sa loob. Minsan noon, nagtuturo yung teacher namin. Bigla ba namang may sumingit na boses ng bata? Tinanong pa ng teacher namin kung sino daw yung nagsalita. Wala namang sumagot sa amin dahil wala naman talaga sa amin yung nagsalita. Maya-maya noon ay biglang nagreklamo yung isang kaklase ko na tinulak daw yung upuan niya. Tinanong siya ng teacher namin kung sinong tutulak, nasa pinakalikod siyang upuan. Nagpaalam akong magbabanyo noon. Buti na lang at nasa labas ng classroom yung CR namin. Paglabas ko ay naramdaman ko talagang may sumabay sa paglabas ko. Patakbo yung lumabas dahil mabilis lang yung hangin na dumaan. Pagbalik ko ng classroom
ay kumukopya na sa blackboard yung mga kaklase ko. Dahan-dahan ako lumapit noon sa upuan ko. Dahil may nakaupo doon, sinabihan ko nga yung bumalik na sa upuan niya. Sabay-sabay silang nagkatinginan noon sa akin. Pagtingin ko ulit sa upuan ay wala nang nakaupo doon. Minsan kasi, yung itsura nila ay parang totoong buhay na tao talaga, na minsan hindi mo alam na multo na pala. Di ko alam kung maiiyak na ba ako noon sa kahihiyan at sa kilabot. Ayoko namang ipaalam sa kanila na bukas ang third eye ko dahil baka layuan ako ng mga kaklase ko o di kaya ay pagtawanan lang at hindi maniwala. Totoo naman kasing mahirap kaming paniwalaan kasi kami lang naman ang nakakakita. Hindi ko na pinagpilitan pa yun sa ayaw maniwala sa akin. Ramdam ko na parang nangihina ako sa tuwing papasok sa classroom. Sinabi ko sa mama ko na hindi na ako papasok kung hindi niya ako ililipat ng school o kahit ng classroom man lang. Titigil na ako kako. Nagdrama pa ako noon na hindi naman kasi nila nararamdaman yung nararamdaman ko. Araw-araw ay may kaba, kilabot, pagkagulat at minsan kahihiyan. At kung may sakit lang ako sa puso, siguro matagal na akong natigok noon. Malakas kasi ang negative energy na nanggagaling sa kwarto o classroom na yon. Sabi naman ay na-bless na yon, pero andoon pa rin yung ibang kaluluwa na nananahan. Araw-araw na rin nun sumasakit yung ulo ko. Napakausapan noon ni mama yung teacher namin na ilipat ako ng section. Kahit na mababa yun, at least wala namang nagbumulto sa classroom. Iniwasan ko na rin na mapadaan sa dating classroom ko na yon. At kung gagamitin nyo ng section namin ay uma-absent talaga ako. Isipin ng iba na napaka-OA ko naman. Dapat by that time, sanay na ako sa pagpaparamdam. Pero kahit anong gawin ko siguro, ay hindi ako masasanay na makakita at makaramdam ng mga ligaw na kaluluwa. Nangyari po pala itong kwento ko 8 years ago, dito sa Malolos, Bulacan. Thank you sir kung inyong mabasa at mapili. True story yan, no? Yung mga pinakikinggan nating story dito ni Kadiliman. At iba-ibang tao nagpapadala sa kanya ng liham sa mga experience nila. Kaya ito po yung sinabi niya kahit pati yung address o kung ano eskwelahan, di ba? Kaya para sa ating mga estudyante pala to, no? Ang topic na to or itong kwento na to, no? Kaya marami talaga dyan sa eskwelahan. Kaya ayun, lalo na't kung bukas at meron kayong third eye, nakakatakot para sa kanila, no? Ayan lang at patuloy po natin. Itong story ko. Magandang araw. Tawagin niyo na lang akong Kino. May karanasan ako na gustong iparating sa inyong channel. Tungkol ito sa babaeng nakaitim na nagpapakita sa classroom namin noong nasa elementary pa ako. Umuulan noon at madilim ang paligid. Nahinto muna sa pagtuturo yung teacher namin dahil sa lakas ng kulog at ulan. Inaantok ako noon dahil 2:00 pa lang ng hapon yon. Yung iba kong kaklase ay nagkukwentuhan samantalang yung iba naglalaro. Hinahayaan lang kami noon dahil hindi rin naman maapagturo yung teacher namin. May isa akong kaklase na itago na lang natin sa pangalang Mercy. Sabi niya, malabo raw yung mga mata niya kaya siya may salamin noon na makapal. Inborn na raw yung kondisyon niya sa mata. Kaya naman hindi siya gaanong nakikipaghalubilo sa amin noon dahil tinutokso siya ng mga kaklase namin ng labo. Kahit ako, aminado minsan na tinutokso ko rin siya, lalo na pag iba-iba yung nakikita niya. Pero hindi naman namin siya binubuli. Lahat nga, kinakaibigan siya dahil magaling siya sa math. Yun lang, minsan, nagugulat kami sa kanya kasi kung ano-ano ang sinasabi niya kapag wala pa yung teacher namin. Katulad na lang nung araw na yon. Umuulan at hindi kami nagklase. Lumabas yung teacher nun at kami lang yung naiwan sa classroom.
Bigla ba naman siya nagsalita na may babae raw na nakadungaw sa may bintana. Hindi naman kami naniwala kasi nga malabo yung mga mata niya. Hindi naman kasi babae ang nakikita namin doon kundi yung puno ng akasya. Tinawanan lang namin siya noon. Parang ang iiyak pa siya dahil hindi kami naniniwala. Nagagalit daw yung babae dahil ang ingay namin. Ayun, nagtawanan ulit kami. Hindi namin siya pinansin nang sinabi niya yon. Napatulong ko na lang siya sa upuan. Maya-maya, nagulat kami nang biglang umara yung isang kaklase namin. Nagpalinga-linga ito at parang hinahanap pa yung nanakit sa kanya. Nasa upuan lang siya nun at nakikipagdaldalan sa katabi. Parang may sumapak daw sa likuran niya. Sinabi naming wala namang lumapit sa kanya. Bigla na namang sumabat yung kaklase namin tong si Mercy na yung babae daw na yon yung sumapak sa kanya. Galit daw ito. Sinabihan pa siya noon na baliw ng kaklase namin. Maya-maya ay nag-away-away na yung mga naglalaro ng text. Sa mga batang 90s na katulad ko, alam nyo naman yung text. May X-Men, Power Rangers, at kung ano-ano pang palabas noon na naaguhit sa text. Ayun, bigla na lang silang nag-away. Suntukan talaga yon, kaya nakiawat na rin ako. Ganoong eksena yung nadatnan ng teacher namin, kaya pinagalitan kami. Biglang tumayo nun si Mercy at sinabi niya na yung babaeng nakaitim naman daw talaga ang dahilan kung bakit sila nag-away. Ito daw yung sumapok sa kaklase namin. Natahimik noon yung teacher namin at pinalapit sa kanya si Mercy. Tinanong niya kung sino yung babaeng nakaitim. Tinuro ni Mercy ang isang sulok ng classroom namin. Doon daw, nakalutang yung babaeng nakaitim na palagi daw nakatingin sa amin. Lalo daw doon sa kaklase namin na pinakamaliit at cute. Panikurot daw nito doon sa kaklase namin. Kaya pala palagi itong absent dahil palagi itong may sakit. Akala namin ay hindi maniniwala nun yung teacher namin kay Mercy. Kung yung mata ba nito ay sobrang labo o kaya naman itong makakita ng maayos. Hinila nun ng mama ni Mercy si Ma'am sa labas. Hindi na natuloy pa na narinig yung pinag-usapan nila. Basta, nasa high school na ako noon nang malaman ko na bukas pala ang third eye ni Mercy. At yung salamin daw talaga na yon ay hindi para luminaw yung mata niya, kundi para lumabo. Natakot daw ang mga magulang niya noon na may makita siya na kung ano-ano. Pero sabi niya sa amin nung high school na kami na malinaw daw talaga niyang nakikita yung Black Lady. Naniwala yung teacher namin na yon dahil kahit daw siya minsan ay kinikilabutan kapag nasa classroom na yon. Kaya ayun, araw-araw kaming nagdadasal hanggang sa mawala na lang ito isang araw. Tama, no? Ayun yung magandang gawin. Mag-pray talaga. So, lalayo yan, yung mga manipdo na yan, mga bad spirit, di ba? Pangalawang istorya to ni Kadiliman na nagpadala sa kanya. Itong pangatlo kaya ano naman kaya? Hello po sa Paramdam, pagsapit ng gabi. lahat. Ako si Matt, taga-Antique. Itong story na isang tatay ko na isang CQ sa National High School dito sa amin. Graveyard shift ang duty ni tatay, kaya siya ang nagbabantay ng high school mula uwian hanggang pasukan kinabukasan. Mga bandang alas 7 daw ay nag-iikot siya sa bawat classroom para i-check kung may nakabukas na ilaw o may mga hindi na. Okay, hindi ko ata kaya yun. Mag-iikot ka pa, no? Sa buong campus, tapos ikaw lang mag-isa. Tatakot yun. No? Pero sana yan lang din, lalo na't trabaho, no? Pero takot yun. Dapat yun talaga malakas ang loob mo pagdating sa mga bad spirit. Naka-unplug na mga gamit sa loob. Minsan daw kasi ay may naiiwang na asaksak na electric fan at hindi yon napatay. Umusok daw yon at muntikan nang masunog yung buong classroom. Kaya nagtalaga na sila ng guard noon sa gabi.
Kwento ni tatay ay may isa talagang classroom doon na nahihiwagaan siya. Chinecheck naman daw niya yon at nakapatay ang mga ilaw. Pero nang muli niyang tingnan ay nakailaw na raw ulit. Meron yan talaga. 100% meron yan. Sa dami ba ng room doon? Baka nga hindi lang isa eh. Baka medyo malapit ka pa lang. Tayo yung balibog sa backup eh. Yung buong silid. Kaya muli niyang pinuntahan yon at pinatay ang ilaw. Habang nasa guardhouse daw siya noon, ay narinig niya na parang may nagkakasiyahan pa. Hinanap daw niya kung saan nanggagaling yung ingay. Ganoon na lang yung kilabot niya noon nang makita yung classroom na yon na nakailaw na naman at parang maraming tao sa loob. May nagkakantahan daw, nagiinuman at nagsasayawan. Pero sa isang iglap ay bigla daw yung dumilim. Akala nga raw ni tatay ay inaantok lang siya at kung ano-ano na lang yung nakikita niya. Pero may isang beses daw noon na naatulog siya sa guardhouse. Narinig niya na parang may nangigising daw sa kanya. Naalimpungatan siya at pupungas-pungas pa na nag-angat ng tingin. Naabutan na lang daw niya ang likod ng babaeng nakaputi. Sinundan daw niya yon sa pag-aakalang kailangan noon ng tulong. Pero nang mapadaan daw sila sa classroom na yon ay bigla na lang itong nawala. Bigla rin daw namatay yung sindi ng ilaw sa classroom. Takbo daw talaga noon pabalik si tatay sa guardhouse. Nagkwento pa ang kapalitan niya noon nang mag-day off siya. Nagdebut daw ito ng bandang 10:00 dahil may nagpapatugtog daw mula sa classroom na yon. Ang akala niya ay may naiwan pang estudyante at kung ano-ano ang ginagawa. Nakita pa raw niya mula sa guardhouse na nakailaw yung classroom na yon. Nang lalapitan daw niya ito ay nakasarado na yon at patay na rin ang lahat ng ilaw. Napakamot na lang daw siya sa pagtataka kaya kinuwento din daw ni tatay yung mga nasaksihan niya. Parang may naninirahan daw talaga sa classroom na yon. Minsan may kalansingan daw ng mga plato at baso. May nadidinig pa silang nagtatawanan mula doon. Pero kapag umaga at may klase naman daw ay parang normal na classroom lang yon. Hindi naman nila pinapakailaman ang kung ano mang nakatira doon. Hindi rin naman kasi sila sinasaktan. Nasanay na nga lang sila at parang napagkatuwaan na lang nila ang mga pagpaparamdam na yon. Parang nalungkot pa nga raw noon si tatay nang ilipat na ang duty niya sa pang-umaga. Araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Laila, taga Batangas. Matagal-tagal niyo na rin akong subscriber at halos naubos ko na yung paikinig sa mga kwento niyo. Meron po akong gustong ibahaging kwento tungkol sa kaklase ko noong high school. Itago na lang natin siya sa pangalang Venus. Venus kasi napaaganda niya. Maraming humahanga sa kanya noong nasa high school kami. Marami din ang gusto maipagkaibigan sa kanya. Kaso lang ay tahimik at mahiyain kasi siya. Madalas ay mag-isa lang siyang tumatambay noon sa bench sa may ilalim ng punong mangga. Sinasabihan nga siya noon ng ibang kaklase namin na huwag siyang tumatambay doon at baka ligawan siya ng kapre o di kaya ng engkanto. Sobrang laki kasi ng puno. Kaya masarap nga doong tumambay lalo na kapag mainit ang panahon. Isang araw nun, habang nagkaklase kami, ay bigla lang kumisay-kisay nun si Venus at nag-collapse. Akala namin ay may sakit itong epilepsy. Pero nang ipatawag namin ang mga magulang niya, ay wala raw siyang ganoong sakit. Hindi matandaan ni Venus ang biglang pagkawala niya ng malay. Siguro daw ay gutom lang siya. Pero naulit yun. Minsan, 2 beses pa nga sa isang araw at may nangyari talaga noon na hindi agad siya nagising. Nang hawakan namin siya ay sobrang init ng katawan niya. Inaapoy na pala siya ng lagnat. Agad siyang sinugod sa ospital noon. Ilang araw din siyang absent. Bumaba naman yung lagnat niya pero nangihina pa raw siya. Nang muli siyang pumasok ay medyo okay naman na siya.
nakikipagkwentuhan na ulit siya sa amin. Pero may pagkakataon na nakikita ko siyang tulala. Nakatitig ito sa isang partikular na parte ng silid. Titig na titig talaga siya noon. Sa gulat namin ay bigla na lang siyang bumagsak sa upuan. Nawala na naman siya ng malay. Agad siyang itinakbo noon sa klinik. Pinagpahinga muna doon. Sabi ng nurse ay mukhang natutulog lang ito. Kwento nga ng guru namin ay narinig daw nilang humihilik si Venus. Pero 4 na oras nang nakalipas noon ay hindi pa rin siya nagigising. Normal naman lahat ng vital signs niya, kaya nagtaka kami kung bakit tulog na tulog pa rin ito. Pinatawag na ulit yung nanay niya. May napansin daw sila noon sa katawan ni Venus. May mga pasaraw ito at unti-unting may tumutubong mga sugat, kaya muli siyang na-ospital. Kahit daw sa ospital ay normal naman yung findings bukod nga sa mga sugat at pasa niya. Ginamot nga ang mga yon. Yung pasa daw kasi ay parang kinurot. Ang pinagtataka lang nila ay hanggang sa ospital hindi pa rin ito nagigising. Gabi na raw noon ay hindi pa rin nagising si Venus. Nataranta na yung mga magulang niya. Paulit-ulit nilang tinatanong kung okay lang si Venus. Parang nakomatose na raw ito sa tagal ng tulog. Pero normal lang lahat, pati nga yung MRI niya. Nagwawala na raw noon yung nanay ni Venus. Kung buhay pa raw yung anak niya, bakit hindi pa ito nagigising? Iyak na raw ito ng iyak. Maya-maya, pinasya na raw nitong ilabas si Venus. Pinayagan naman sila dahil wala namang diferensya kay Venus bukod sa parang pagiging comatose ito dahil sa tulog. Pinapirmahan na lang sila ng waiver ng ospital. Paglabas daw nila ng ospital ay dinala si Venus ng nanay niya sa isang albularyo. Wala naman daw kasi mawawala kung doon niya ito ipapagamot. Baka nga magising pa siya. Kahit daw yung albularyo, ang sabi ay natutulog lang si Venus. Mukhang nasa ibang lugar daw yung kaluluwa nito. May ipinahid daw ito sa noo ni Venus at may inusal na orasyon. Paulit-ulit daw nitong tinawag yung pangalan ni Venus. Maya-maya ay gumalaw na ang mga daliri nito. Bigla na lang daw itong napasinghap at diretsong bumangon. Habol-habol ang hininga, sabay tawag ng mama. Iyak daw noon ng iyak si Venus nang magising at yumakap sa nanay niya. Akala daw niya ay hindi na siya makakabalik. May isang gwapong lalaki daw ang inalok siyang kumain ng hinanda nitong pagkain. Pero ayaw daw ni Venus at gusto na niyang umuwi sa nanay niya. Pero pinilit daw siyang pakainin ng lalaki. Hanggang sa marinig niya ang boses ng albularyo. Sinundan niya raw yun. At ayun nga raw, bigla siyang nagising. Sabi ng albularyo ay isang tamawo ang nagkagusto kay Venus at gusto siyang kunin ito. Nakatira daw ang tamawo sa malaking puno sa school namin at naging tambayan na raw nito ang classroom namin kung saan malaya niyang nakikita si Venus. Inilipat noon ng ibang school si Venus pero pinupunta-puntahan pa rin namin siya. Naging malapit kaming magkaibigan at doon nga naikwento ng nanay niya ang nangyari sa kanya. Binigyan na rin siya noon ng proteksyon ng albularyo. Hindi lang daw tamawo ang pwedeng mahumaling sa kanya, kundi kahit yung ibang nilalang at elemento. Kaya palagi na siyang pinag-iingat at lagi may dalang pangontra. Ito lang po muna ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo. Okay, pang-4 yun, no? Ito susunod, pang-5 na to. Yung mga mahihilig dyan sa mga nakakatakot, nakakakilabot ng mga istorya na totoong nangyayari dito sa ating mundo or dito sa ating bansa. Especially siguro sa buong mundo, maraming kababalagan talaga, di ba? So, para sa inyo po ito, yung mga mahihilig dyan sa mga horror stories. Sana po, makapaglambing man lang sa inyo ng subscribes para kung ikaw ay mahilig sa ganito at hindi lang yan, sa mga news, mga intriga, mga pag-interview sa mga artista na viral,
at yung mga movie na binuod na tinagalog na mas madali nating maintindihan ng ilang minuto lang na para tayo nakapanood ng full movie talaga. So lahat ng magagandang story nila, i-reaction video natin. Kaya kung ikaw ay manonood sa ating channel, solid ang mapapanood mo. Kaya sana po makapaglambing sa inyo. No? Para sa inyo rin po ito, libre lang naman po ang pag-subscribe. God bless you. Ang 5. Magandang araw, Sir Madilim Bob, at sa na nakaraan. lahat. Tawagin niyo na lang akong Luis. Gusto ko po sanang ibahagi itong kwento tungkol sa nangyari sa isang classroom sa school na pinasukan ko noong nasa elementary pa lang ako sa Cavite. Grade 5 ako nang mauso yung sunod-sunod na pagkawala ng malay ng ilang students sa grade 6 kung saan ginagamit nila ang sinasabing nakakatakot na classroom. May ligaw na kaluluwa daw kasi sa classroom na yon na siyang sumasapi sa mga mag-aaral na nandoon. Natatandaan ko, kapag ganoong may nahihimatay ay agad na kaming pinapauwi ng guru namin. Sunod-sunod na raw kasi ang nawawalan ng malay at natatakot sila na pati ang ibang estudyante ay madamay. Pinaniniwala ang sinasaniba ng masamang espiritu ang mga estudyanteng yon. Minsan, inaabot ng 2 o 3 araw na wala kaming pasok nun. Isang araw, nagpatawag ng pari yung pamunuan ng eskwelahan. Pinabindisyonan yung classroom na yon, pati na ang lahat ng classrooms. Lumang-luma na raw kasi yung silid na yon. May kwento pa na isang bata o estudyante ang namatay sa classroom na yon. Sabi ay naglalaro daw ng tagu-taguan ang mga bata at itong isang bata ay nagtago sa isang malaking drawer na naroon. Malapit na raw noon mag-uwian. Hindi raw alam ng guro na may estudyante pa sa loob ng drawer. Nailak daw niya yon at ang nakakalungkot ay weekend kinabukasan. Halos ilang araw din daw na nakulong yung bata sa loob ng drawer na sanhi ng pagkamatay nito. Matagal pa daw nilang hinanap yon. Inakala pa nga ng mga magulang nito na kinidnap ang anak nila. Yun pala ay nasa classroom lang. Kung hindi pa raw umalingasaw yung masangsang na amoy na nagmumula doon sa drawer ay hindi pa mabubuksan yun. Saka lang nakita yung naagnas ng bangkay ng bata. Ang sabi, hindi raw nakayanan ng guro ang matinding lungkot at konsensya dahil sa nangyari sa student na yon. Siya din daw kasi yung sinisi ng mga magulang. Kaya ayon, natagpuan na lang daw na nakabigti yung guro sa mismong classroom na yon. Matagal na raw na sinara yung classroom na yon. Gabayan ng guro, no? Sobrang konsensya niya, no? Sabagay, hindi man niya kasalanan pero siya ay nagisan. Siguro mga taong 1970s o 1980s pa. At muli lang daw pinatayuan ng bagong classroom doon makalipas ang isang dekada. Doon na nga nagsimula yung sunod-sunod na saniban. Nang madasalan naman yon at mabendisyonan ng pari, unti-unti nang natigil yung mga pagsanib. Matagal-tagal na rin po tong kwento na to. Pero kung iisipin ay nakakakilabot talaga. Ang 6, no? Dating music school. Itong mga kinikwento dito, binuod nito ni Kadiliman sa istoryang puro sa eskwelahan. Pero ang mga sumusulat sa kanya iba-iba. Meron sa daan, meron sa simbahan, sa bahay. Ito, sa eskwelahan. Ito medyo nakakatakot kasi sa eskwelahan talaga. Siguradong meron dyan talagang lalo na paggabi na o hapon. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. From Davao. Itong isi-share kong kwento ay tungkol sa isang classroom na sinasabing haunted nung nasa secondary level ako way back 2011. Sabi nila ay matagal nang abandonado yung classroom na yon na dating music room. Sinasabi nilang may nagpaparamdam daw doon at ilang students na ang sinapian.
kaya pinasara na lang yon ng school principal. Isa lang akong ordinaryong student na padaan-daan sa classroom na yon. Nung una ay wala pa akong idea sa mga kwento tungkol doon. Sa unang tingin kasi ay hindi naman masasabing haunted yon dahil para lang yung normal na classroom. Nakalak nga lang ang pinto. Tanghaling tapat at nagsiuwian na yung ibang kaklase ko para mag-lunch. Ako naman ay nagbabaon na ng lunch ko at sa kantin kumakain. Mag-isa lang ako naglalakad sa hallway nun nang mapadaan ako sa haunted classroom. Bigla akong napahinto dahil narinig kong may nagpapatugtog ng piano sa loob. Pinakinggan ko pa nga at siniguradong doon nga yun ang gagaling. Akala ko nga nun, muling binuksan yung classroom. Nahiya naman akong sumilip nun kaya diretsong kantin na ako. Nang pasukan na sa hapong class, ay kinuwento ko sa isang kaklase ko na may napatugtog ng piano sa classroom na yon na dating music room. Sabi ko, sana ay may subject din kaming music at nang maturuan kami ng pagtugtog ng instruments. Pabigla ba namang tinanong ako nung kaklase ko na yon kung sino raw nagsabi na bukas na yung haunted classroom na yon. Nakalak na raw yon. Di ko raw ba nakita na nakaandado yon sa labas? Hindi ko yun napansin. Kaya nang papalipat na kami ng ibang silid, ay dinaanan namin yun saglit. Nang naasar pa noon yung kaklase ko na sinabing, "O diba? Sinabi ko sa'yo eh, nakalak pa yan." Napahala ako. Sinabi ko sa kanya na may narinig kasi akong nagpapiano. Makakakubukas yun kanina nung dumaan ako. Ang tigas raw ng ulo ko. Hindi nga raw yun bubuksan dahil hindi na ginagamit. Baka raw minumulto ako. Takbuhan tuloy kami noon papalayo. Hindi nga binubuksan yun, katulad ng kwento ng kaklase ko. Pero takang-taka ako noon sa narinig ko. Naikwento ko tuloy dun sa kapitbahay naming teacher din dun sa school na pinapasukan ko. Matagal na raw yung sarado at di na ginagamit. May narinig din daw siyang kwento na may nagpapatugtog nga ng piano. Ang iba naman daw ay gitara doon mismo sa loob kahit na nakalak yung pinto. Kaya nasabing haunted ay dahil may nagpaparamdam doon sa loob at isa na nga ako sa nakarinig nun. Ang isa pang kwento tungkol doon sa classroom, 2 dekada na raw ang nakalipas nang mamatay ang isang music teacher sa mismong loob ng classroom na yon. Inatake daw ito sa puso habang nagpapatugtog ng piano. Doon daw talaga nagsimula yung paramdam. Hanggang sa may mga insidenteng nangyari din doon at nagkapatong-patong na ang mga hindi magagandang nangyari doon sa classroom. Kabilang na nga doon ang pagsapi ng kung anumang elemento sa mga students. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Okay, alright. Ito tapos na to, no? At napakaganda ng mga kwentong totoo na ipinadadala kay Kadiliman, no? So, ayun po, maraming salamat po sa pagsama nyo sa pakikinig ng mga kababalaghang istorya mula dito sa mga eskwelahan natin, no? Sa lahat ng eskwelahan yan, 100% siguradong may nagpaparamdam dyan at may mga istoryang nangyari. Kahit kayo mga estudyante, pakiramdaman nyo. Kahit hapon o tanghali, may mararamdaman talaga kayo dyan. Lalong-lalo na, security guard na nag-iikot yung gabi, yun na nakakatakot. No, ayun po, at sa muli, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Palagi po tayong magdasal para hindi po tayo pakitaan ng mga ganitong kababalaghan. No? God bless you po.